what the kids are watching or what they're exposed to. Kasi it's very natural na pumapasok and it stays with them for life. Aminado si Rico, ginagawa niya ito dahil sadyang magaan at malapit ang loob niya sa mga chikiting. Senyales na nga ba ito na gusto na rin niyang magkaroon ng sariling bagets? Di pa naman. Kuya talaga ako kahit sa family namin. So, kahit sa mga pamangkin ko, kuya pa rin ako. Chika number 2. Kahit absent ang idol nila, bongga pa rin ang attendance ng fans sa premiere night ng bagong 3D movie ni Justin Bieber sa Mega Mall kagabi. Bukod sa sine, may games at freebies pa para sa mga Bieber fanatics. Pero ang talagang pinaghandaan daw nila ang upcoming concert ni Justin dito sa Pilipinas. Nakabili na nga raw sila ng ticket at ang iba naman, school year pa lang, nag-iipon na ng kanilang pambili. Before school year lang po, kasi para sure na. Ang iba naman, kapalit po ng matataas kong grade. sa usapin naman kung boto nga ba sila na ang jowa ngayon ni Justin Bieber ay si Selena Gomez, eto ang sagot nila. Save the best for last. So pag nakita niya ako sa May, yun na, kami na, magiging kami na. Hindi na kasi babalikan niya na ako. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chikadora, News 5. Sa iba pang mga balita, nasa Cagayan de Oro ngayon si Pangulong Aquino para sa economic briefing. Pero hindi ito ang mas pinagtutuunan ng media, kundi ang kalusugan ngayon ni Pinoy. Ikwento mo, Maricel Halili. Excuse me. Dry cough? Cough with phlegm? O talagang may sakit ang Pangulo? Sa ikalawang pagkakataon kasi, inatake na naman ang sunod-sunod na ubo si Pinoy. Hindi pa man siya nangangalahati sa speech sa economic briefing sa Cagayan de Oro, humugak-pugak na naman ang lalamunan ng Pangulo. Ganito rin halos ang eksena sa speech ni Pangulong Aquino sa pagdiriwang ng Water World Day sa MOA kahapon. Pero ang ubo, naidaan niya pa sa biro. That's why I needed water also. Sabi ni Pinoy, sinipon siya pagkabalik sa magkasunod na state visit sa Indonesia at Singapore. Gusto raw niya sanang sumipat papuntang Tarlac para ma-relax. Kaso, lumindol sa Japan at naunsyamin na ang plano niyang pahinga. This job is 24/7. There is no time to rest. And there is I think a slight ability to schedule when you get sick. Pero ang Pangulong ayaw maging poster boy ng mga quitter sa paninigarilyo, sinigurong okay ang kalusugan niya. Patunay nga rito ang pinakita niyang resistensya nang akyatin niya ang 20 palapag ng nasirang elevator sa Singapore. Kanina, ang inuubong Pangulo nasa Cagayan de Oro. Pansamantala niyang tinrade in ang sinasakyang expedition kapalit ng mas maliit na Innova. Mas madali raw kasing mababa ang bintana at mas marami siyang makakawayan. Siyempre, pupunta ka na nga dito, nakaka-frustrate yung kinakawayan ka ng tao. Kumakaway ka, hindi naman kayo nakakakitahan. Pero kahit inuubo, hindi naman nasamid ang Pangulo sa mga banat na inasinta niya sa na-impeach na si Ombudsman Merceditas Gutierrez. I may be president, but I'm also a citizen of this republic. And as a citizen of this republic, I'm really not happy with the performance of the Ombudsman and her people. Sa huli, lumabas na ang barahang itinatago ng Pangulo tungkol sa issue. Ang panawagan niya, suportahan ang paglilitis ng Senado sa Ombudsman. Mula dito sa Cagayan de Oro, Maricel Halili, News 5. Dahil sa pagsasara ng Bangko Filipino, ilan sa ating mga kapatid natatakot ng mag-impok sa bangko. Ano-ano nga bang bagay ang dapat nating kilatisin bago magdeposito ng perang pinaghirapan natin? Narito ang report. May-ari ng sari-sari store si Aling Lani. Dati siyang may deposito sa Bangko Filipino. Pero dahil sa pagsasara nito, napaso na siya na ipagkatiwala ang pera sa bangko. Yung primero, di ba, nag-ano na sila. Pangalawa na ngayon. Parang natakot na kami magbangko. Ang may-ari ng karinderyang si Bambi, sa nagsarang Fortune Bank naman nagdedeposito noon. Nakuha niya ang pera ng makandado ang bangko, pero pahirapan daw ang sistema. Mula umaga hanggang hapon, nakapila kami doon. Naabot kami ng mga 4 na buwan, 5 buwan. So, ano na kayo? Nadala. Payo ng personal finance at investment guru na si Francisco Colayco, dapat daw alamin ng isang depositor ang track record at katatagan ng bangkong paparadahan ng pera. Huwag din daw basta-basta masisilaw sa mga bangkong nag-aalok ng mataas na interes. Ano ba mo, magpe-place ka?
Oy, dito sa akin, 12%. Ang normal, 5-6. Sa kanya, 12%. Mag-isip ka na. Tandaan lang ang dalawang bagay. Hanggang 500,000 pesos lang naka-insure ang pera ng isang depositor. Ibig sabihin, pag higit pa rito ang pera at nagsara ang bangko nyo, pahirapan na ang pagbawi nito. Pangalawa, wala pang 2% ang interes ng inyong pera sa bangko. Ibig sabihin, sa 10,000 pisong deposito, kikita lang ito sa bangko ng 200 piso kada taon. Sabi ni Colayco, hindi lang sa bangko pwedeng ilagay ang pera para tumubo ito. Kung ang layunin mo as a depositor ay magpalago, ilagak mo yung pera mo sa mga ibang instrumento. Halimbawa, yung tinatawag nating mutual funds. Yung Cheryl Cosim, News 5. Companies na Kasagsagan ngayon ang laban ng Azcal's football team at ng Knights ng Palestine sa group stage ng AFC Challenge Cup qualifiers. Kailangang galingan dito ng Azcals para makapasok sa top 2 ng kanilang grupo. Para sa update, makakausap natin live mula sa Myanmar, si Chiki Roa Puro. Chiki! Yes, Erwin, maraming salamat. Nandito tayo ngayon sa Tuana Stadium, kalagitnaan nga ng laro. Ang Pilipinas at Palestine scoreless so far pagkatapos ng 49 minutes of play. Wala masyado naging aksyon sa unang half, hindi masyado nagkaroon ng oportunidad ang Pilipinas na makapag-score. Kung bibilangin, mas madami pa siguro tsansa ang nabigay sa Palestine, pero wala naman pumasok. Ang pinaka-exciting na sandali nangyari bago matapos ang first half, kung saan tumira ang number 20 player ng Palestine na si Ashraf mula sa midfield at tumama sa crossbar ng goal, pero nandun din si Neil Etheridge at hindi naman pumasok ang bola. Bukod doon, Erwin, pareho nagpapakita ng mahigpit na depensa ang dalawang kupunan at alam ng Team Philippines na kailangan nilang pagsikapan itong second half dahil sa puntos, Erwin, lamang ang Palestine ngayon dahil nanalo sila ng kanilang first match laban sa Bangladesh. Ang score in terms of points dito sa qualifying stage na to, Palestine 3, Philippines 1. Kailangan talaga ng Pilipinas na manalo dito ngayon para mas komportable sila papasok sa Game 3 sa Biyernes. Yun muna ang latest dito, Erwin. Babalitaan na lang namin kayo kapag magkaroon ng oportunidad at pagka magkaroon ng isang goal, tatawagan kagad kita, Erwin. Maraming salamat sa iyo, Chiki Roa Puno. Sa Mayo pa ang laban ni Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley. Pero inunahan na ng banat ni Mosley ang ating pambansang kamao. Sabi ni Mosley sa kanyang Twitter, sa sobrang lakas ng suntok niya, kakailanganin daw ni Pacquiao ng botox sa mukha. Pero hanggang dun na lang ang Twitter war dahil ang account ni Pacquiao burado na. Sinara niya ito nang mabad trip siya sa dami ng bumatiko sa kanya dahil sa boto niya sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Usapang boxing pa rin, sa pangatlong pagkakataon bagsak na naman ang negosasyon sa bakbakang Pacquiao-Mayweather. Umalma si top-ranked Big Boss Bob Arum sa hinihinging $100 milyong ni Pretty Boy para sa laban. Si Pacquiao nga raw, $15 milyong lang ang natanggap sa laban nila ni Margarito. Halata raw na ginagawa ito ni Mayweather para iwasang makaharap si Pacquiao. Malungkot na balita po, sa Marso at 30 na bibitayin ang 3 OFW na nasa death row sa China dahil sa drug trafficking. May 1 linggo pa bago ang sintensya pero ngayon pa lang, nagsalita na ang DFA. Wala na raw silang magagawa para pigilan pa ito. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Ng Marso, sinabi ng China, katapusan na rin ang mga OFW na sila Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Patain. Sa pagkakataong ito, tila taas kamay na ang gobyerno. Our 3 nationals were accorded due process in the courts of law of China and as conveyed as early as the visit of President Binay on February 18, the Philippine side respects Chinese law and the finality of the verdict of the Supreme People's Court of China.
Taong 2008 nang mahulihan ng hindi bababa sa 4,000 grams ng heroin sina Credo, Ordinario at Batain. May 2 pang Pinoy na nahulihan rin doon pero hindi sila pinangalanan. Dahil sa pag-apela ng gobyerno, muling pinag-aralan ng Supreme People's Court sa Beijing ang kanilang hatol. Binigyan ng 2 taong palugit ang 2 Pinoy. Pero ang hatol na kamatayan sa 3, pinanindigan ng korte. Masyado raw marami ang drogang nakuha sa 3. Sa batas ng China, kamatayan ang hatol nila sa sinumang mahuhulihan ng 50 gramo ng iligal na droga. Sa Xiamen, isasagawa ang lethal injection kina Credo at Ordinario. Sa Shenzhen naman, i-injectionan ng lason si Batain. Ang masaklap pa, hindi pa raw alam ng 3 na bibitayin na sila. Their families had been informed of the carrying out of the sentences. And arrangements are being made for them to depart for China. Ngayong linggo lilipad papuntang China ang pamilya ng mga OFW para makapiling sa huling pagkakataon ang 3. Ang Malacanang tila suko na sa kaso. Pero ang taong naging daan para ma-delay ang sentensya, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Basta't hanggang sa huling sandali, gagawa tayo ng kikiusap ulit tayo. Oo nga, may schedule na March 30 pero hindi makikiusap ulit. Payo naman ng DFA sa mga OFW, huwag magpagamit at huwag magpasilaw sa dolyar ng mga